Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti zone! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie! Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-ale mong sumayaw. Ale-ale mong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan.
Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras 6:43 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa ating palituntunan na DZRH Usapang Legal. Minus po muna ang inyong kumpanyera, Attorney Cheryl Adami Molina, Attorney Cam. Kami po muna ang inyong makakasama. Ako po si Don Carlos. Ako naman po, Josa Cruzat. At ito naman po, si Vino Pearl Hesoro. Siyempre, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Ang DZRH. Hindi ako makagalat dito. Ang saya-saya talaga pag Friday. Lalo na ngayon dahil ngayon ay July 31, Swell Day. Alam ko bakit sobrang saya? Bakit? Kasi Friday na Swell Day pa. Diba? Huling sahod. Huling sahod ngayong July. Oo naman, kasi nga 31. Napakabilis. Ang bilis ng July. Mukhang pang huling sahod na daw. Sabi ni Sasha. Ang bilis ng July, ang dami nangyari, Pwede diba? ako makisuyo, makikilakas ng akin. Oo, doon akin din. Medyo na humina siya. Okay. Yung yung pinakataas na yung hip ano ba. Yan. Pero maraming salamat sa mga listeners at viewers natin na hanggang sa mga oras na to, simula pa kanina ata MUP nakatutok sa DZRH.
Kasi nga, DCRH number 1 na naman. Wow. Diba? Parang naririnig ko si Sherwin Alparo din. At ang dos for dos, di ba? Oo. Kasi isipin mo, ang bilis ng July, ang dami nangyari from impeachment. Ay, oo, Diba? start ng impeachment trial ni VP July 6. Nandyan Tapos, din ang ikalimang sona ng Pangulo. Next week, papasok na tayo sa ikalimang week ng paglilitis sa vice-presidente. Ang dami, sumabay din ang ating 87th anniversary, di ba? Ang dami Hitik na nangyari ngayong hitik. July. Kung iisipin mo nga, parang yung July hindi matapos-tapos, di ba? Pero ito, nakatapusan na ng July. Papasok na tayo sa buwan ng August. Konti na lang may sisilip na. Ayan, oo, may sisilip na talaga. Sino? Si Sherwin Alparo. Sumisilip na nga talaga dito di ba? Bantay sarado tayo. Pero ano ba yung mga dapat abangan sa August? Ako ang inaabangan ko yung, syempre yung naudlot na taas sahod, di ba? Ay, kung ano nga ba ang mangyayari dyan. Alam naman natin, madaming abangers dyan. Ako personally, abangers ako dyan. Dahil kahit pa paano, ay, kung tutuusin kasi para sa akin, maliit pa siya. Oo, maliit. Siya, kung dumamipik pa ako. Diba? Pero, naudlot na naman, so panibagong paghihintay na naman para sa ating mga kababayan, di ba? Isipin mo, 60 pesos na lang, pinagkakait pa sa mga manggagawang Pilipino. Ay, kung tutusin, parang kalahating bigas, isang sardinas at isang itlog lang yun. Magkano na nga ba ang isang kilong bigas? Depende sa klase. Oo, kung anong naglalaro klase sa ang gusto mo. 50 hanggang sa 60. Makakabili ka naman ng magandang klase sa halagang 55, 60 pesos. Kung gusto mo talaga yung first class na masarap talaga bigas, 60 or 65 ang mga pesos. Pinoy mahihilig yan sa kanin, di ba? Hindi yan settle sa mga mumurahin, pero minsan walang choice, kaya yun ang binibili. Pero sana tumaas at bumilis yung pag-approve doon sa taas sahod kasi ang dami naghihintay, di ba? Kumbaga nag-celebrate na ng July 25. Totoo yan. Bibitinin pa ba natin ang mga manggagawang Nagbilang na kami ni Mina per kung kailan ba natin marireceive yan. Pero paglilinaw ng dole, hindi na pwedeng bawiin o kaya isaole kasi kumbaga yung mga employer, nakwenta na yan di ba? Alin yung simula nung July 25, nakwenta na yan, bago pa ibigay na. mapigilan. So ilang araw yan? Mga 4 days? 3 to 4 days, depende ganyan. kung may pasok ba pag weekend. Depende sa labas ng memo. Di ba? Sa ating kasi wala. Pero dapat wag na nating ipagkait. Pero may nilinaw din naman si Congressman Shal Joke na bawal daw yung pigilan pagka mga ganung bagay. Pero itatanong natin yan sa mga kumpanyera natin sa mga susunod na linggo. At alam nyo ba, isa sa mga ikinakalungkot ng ating mga kababayan na magandang balita itong 85 pesos na taas sahod Pero kasi kung titingnan mo naman dun sa side na 85 pesos para sa mga minimum wage earners, paano naman yung kahit papano angat sa minimum? Parang hindi sila saklaw ng minimum wage. Yan. At syempre, maano na sila matataasan na sila. O kung hindi man matataas sana, mapapantayan na sila. So parang yung tinatanungan dito, bakit hindi na lang burahin, bakit hindi na lang tanggalin yung regional wage? Provincial rate, di ba? No? Isa din yun sa mga talagang panawagan ng mga manggagawang Pilipino kasi nga, sabi nila, dito nagpupunta ang mga manggagawa sa Metro Manila kasi mas mataas ang sahod ng mga taga Maynila kaysa sa probinsya. Pero malayo talaga, malayo sa katotohanan. Doon, baka mapilit mo, hindi ko kayo talaga marinig, hindi ko makasali sa usapan. Sige, lalakasin natin. Sige pa? Yung number 1 yung kanya doon. Okay. Ayan, sige mag-bed ka. Ayan, naririnig ko na ang sarili ko. Ayan. Thank you, Lord. Diba? Ay, para ako si dating Senator Bongo. Ay, Senator Bong Revilla. Thank you, Lord. Napasalamat, di ba? Pero anyways, live po tayo sa Facebook ng DZRH News at YouTube channel ng DZRH News Television at sabayan din po tayo napapanood sa iba't ibang cable channels at syempre mayroon tayong text line. Take it away, guys. Ang ating pong text line, pwede po kayong mag-text dyan sa 0919 282-6485. Ayan. Mag-comment kayo sa aming YouTube Live at sa aming Facebook Live kung ano man ang pwede ninyong, ano man ang gusto ninyong sabihin sa mga kaganapan sa araw na to dahil bumubuhos. Kasabay ng buhos ng ulan ay ang buhos ng balita ngayong araw. Ayan. Baka gusto niyo makisama sa aming kwentuhan until 7:30 ng gabi. Siyempre, sa pangalan pa rin ni Attorney Cam. Hindi tayo medyo usapang legal for today's video. Usapang
panglipunan. Mga isyong pambayan. Pero kanina may nabalita tayong napaulat na saksakan dyan sa Las Piñas National High School. Manghingi tayo ng follow-up report dahil nandyan na yata sa ating linya si Arch 27 Noche Kakas. Noche, kumusta na ang nangyaring saksakan dyan kanina doon sa sa eskwelahan? Panibago na naman, kumbaga humabol pa ngayong July. Noche. Yan, magandang gabi, Noche. Yes, Diyosa doon at Wena. Yan, yung bata na nanaksak sa kanyang classmate ay dinala na sa Las Piñas sa City Police Station. Inimbestigahan na itong insidente kung saan sinasabi dito ng mga classmate ng ilang mga kabataan dito sa Las Piñas National High School main bully. Pambubullying daw yung nangyari. Kaya hindi man lang kung sino yung nambully o yung suspect ba o yung kasi pareho naman daw bully yung mga kabataan. Kaya iniimbestigahan na ngayon ng Las Piñas Police. Pumasok na rin sa loob ng eskwelahan itong taga-scene of the crime operatives, yung SOCO, at nagsasagawa ng technical aspect of investigation kaugnay ito sa insidente ng panaksak. Bago niyan, at nagdala sa ospital pa yung biktima, pero yun na talagang dead on arrival na batay dito sa kanyang kapatid na nandoon ngayon ng isang kapatid na nandoon ngayon sa ospital na nagbabantay. Umiiyak kanina, nag-video call sa kanyang isang kapatid na nandito ngayon ay pinumpirma na patay na yung kanilang kapatid. Yung tama nung biktima ay naminordigan ay nasa upper heart, yung taas ng puso natin dito sa may dibdib, tapos sa may kilikili banda, tuntong doon So, bale Noche, more than one nasaksak ang natamo ng biktima? Hindi pa matukoy kung ilang saksak. Pero yung saksak na nakita dito sa may kilikili, papuntang sa upper heart niya. Tapos, yung nangyari, yung insidente, dito sa may fourth floor nitong apat na palapag na building, school building, ng Las Piñas sa National High School. Pero bago ang insidente, kaya galit na galit yung mga parents dito. Lahat ng mga nanay kanina, sinundo ng maaga yung kanilang mga anak kasi walang, ang kinagagalit nila, walang deklarasyon na no class ngayong araw dahil nga doon sa threat na pumalat na sinasabi, alas 4, mayroong sinasabing pasasabugin na bomba sa loob ng eskwelahan. Pero kaya na-alarma yung ilang mga nanay, hindi pinapasok yung kanilang mga anak dahil nga doon sa threat. Kaya yun, ito na nga, yung panghapon na klase, doon nangyari. Itong hindi threat ng bomba, kundi itong nangyaring pananaksak. Ang binabanggit din dito na ayon dito sa ating mga source na galing sa loob, ang pananaksak na ginamit, in-order pa raw doon sa online. In-order pa raw sa online yung ginamit ng pananaksak. Kaya yon ang bine-verify ngayon ng Piñas. Noche, may isa lang akong tanong kasi nabanggit mo, I don't know if confirmed na ba na may natanggap nga security threat kagabi pa lamang at ang kini-question nga ng mga magulang ay kung bakit hindi sinuspende ang klase base sa mga nababasa ko online ay parang ibinigay sa mga magulang ang desisyon kung papapasukin ang kanilang mga anak. Pero ang tanong ko kasi Noche, bakit hindi hinigpitan ang seguridad sa school? Papaano nakalusot yung sinasabi mong in-order online na ginamit sa pananaksak? Baka may nakuha ka ng impormasyon dito, Noche? Yun ang ikinagagalit ng mga parents dito, yung mga nanay, pati yung mga tatay. Kasi meron ng threat, kagabi pa lang, na kumakalat
Kaya yung ibang mga nanay, hindi nila pinapasok yung kanilang mga anak nung pang umaga. Yung mga pang morning class, hindi nila pinapasok yung ilan. Ngayon, ang post ng eskwelahan, pinapaubaya nila sa mga sa kanilang mga magulang. Magulang kung papapasukin ba nila yung kanilang anak o hindi. Pero medyo parang ang bigat naman sa desisyon sa mga magulang yun kasi kung ako din naman yung estudyante, parang ayoko namang magkaroon ako ng absent, di ba? Tsaka paano kung merong pagsusulit, quiz, exam? Ang issue lang doon is either totoo o hindi, dapat meron man lang aksyon itong eskwelahan. Siguro nga, siguro Noche, ang kailangan nating makuha ngayon ay sana maglabas ng statement, official statement itong Las Piñas sa National High School Main. Tama ba, Noche? Yes, yun ang inaabangan natin kasi walang magsasalita dito pati mga teachers, naglabasan na, pati yung ilang mga officials ng barangay dito ayaw rin na magsalita. Pero yung nangyari kanina ay yung security, parang hindi siya mahigpit yung pag-check ng mga bag or bago pa man or nakapasok na yung matalim na yon, yun ang natin alam. Kaya nag-iimbestiga yung mga pulis. Yun ang aside ng mga parents kanina, nakausap natin, galit na galit talaga sila. Dahil yun nga sa insidente na yun, na merong ganon, pero wala parang bilal. Pero hinihintay din natin yung statement ng paaralan kung ano ang kanilang nagiging pahayag kaunay dito sa insidente ng pananaksak. Isa yung nasawi at yung suspect, buti na lang, hindi sumabay sa labasan kanina, kasi nung mangyari yon, ang sabi ng source natin dito sa loob, inarang muna hindi na nakalabas ng eskwelahan din. Hindi mo na pinalabas lahat. Hindi mo na pinalabas hanggat hindi makuha yung suspect, yung minor de edad. Ngayon, nung nakuha na, sa kanilang dagdatingan na dito ng mga nanay, nagsisigawan, kung ano-ano yan, hanggang sa pinayagan na silang makalabas at yung mga bata. Alam mo, ang ano dito, Diyosa, at saka Diyos, ang ano dito yung trauma. Yung trauma, yung takbuhan ng mga bata na may nangyaring ganon. So yun ang inaalala ngayon ng mga nanay at paging yung mga tatay na may estudyante dito sa loob ng Las Piñas National High School. Okay, so yun, mamaya magbibigay pa tayo ng update kung abangan natin kung anong statement o pahayag ng eskwelahan kaugnay dito sa insidente ng stabbing. Balik sa inyong tatlo. Maraming salamat RH27 Noche Kaka. So sa mga oras na to siguro tamang hintayin natin ang official statement ng school and of course malinawan dito sa magbigay sana ng initial report, police report para tayo ay para matahi ang istorya. Tsaka base din sa post ng eskwelahan kanina 10 hours ago ay nai-report na daw nila sa PNP yung banta na sinasabi. So kailangan talaga nating malaman yung side ng eskwelahan, yung sa seguridad at syempre yung sa mga iba pang kinakaukulan. Hintayin po natin ang ibang detalye ng balitang yan dito pa rin po sa DZRH News. Magbabalik po kami ang oras 6:58. Number 1. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.
Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's Spaghetti Zone! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Just sing. Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Alembong. Ale-alembong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Nagbabalik po ang usapang legal. Dito pa rin yan sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Minus po muna, Attorney Cam. Kami pa rin po ang inyong makakasama. Pagtiisan nyo hanggang 7:30 ng gabi. Grabe ka naman sa sarili mo. Pagtiisan, sakitan. Di ba? Ako pa rin po, Don Carlos. Ako po, Josa Cruzat. At ito naman po, si Wina Pearl Hesoro. Uy, pero mga beshi, hindi makukompleto ang Friday natin kapag hindi tayo nagpapasaya ng ating mga kababayan. Hindi pa man Hindi Pasko. namimigay ng 500 pesos. Hindi pa man Pasko, eto na, araw-araw tayo namimigay ng Grabe Pasko. talaga ang DZRH. Oo naman, kaya wag Tuloy na na natin ba to? Tuloy-tuloy na ba Oo, to? hanggang Oo. December na to, kaya wag na nating patagalin na. Eto na ang ating kring-kring panalo promo. Makinig maigi! Ito
na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At tayo'y lumipad papunta sa probinsya ni Don Carlos. Para mag-kring-kring mga tok sa kanilang mga telepono. Bakit kinakatok ang telepono? Yan, para mag-kring-kring yan. Ayan, at dahil dyan, may natawagan na. Magandang gabi po. Hello po. Hello po. Ayun, magandang gabi po. Oo. Ano po ang pangalan po nila at taga saan po? Jennifer Marquez po from Malolos, Bulacan. Oh, di ba? Bulakenyo. Bulakenyo. Kamusta dyan sa inyo, Jennifer? Maulan ba? Ay, kanina po, pero ngayon mahangin na lang siya, at saka konting ambon. Ayun, kayang-kaya Binabaha na. ba dyan sa lugar mo, Jennifer? Ay, doon lang po sa bahay namin kasi mababa na po yung bahay namin. Yung kalsada kasi tinaasan. Nasaan ka ba ngayon, Jennifer? Ano pa? Nasaan ka ngayon? Sabi mo kasi dun sa inyong bahay. Nasaan ka ba ngayon? Ay, namamasukan po ako dito sa malapit sa amin. Oo, pero dyan din sa Malolos, Bulacan. Apo, dito lang po. Walking area lang. So ano naman ang walking distance. Oo, anong plano mo ngayon, Jennifer, at Sweldo Day? Plano? Ay, siguro papacheck up. Inuubo ko. Papacheck up ka? Gusto mo dagdagan natin yan? Pagpapacheck up dagdagan mo? natin yan. Ay, siyempre po, masaya po pag gano'n. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, di ba? Malaking bagay to para kay Ma'am Jennifer Marquez. Ma'am, ano po ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na nagsaselebrate po ng 87 years? Siyempre po, DCRH. Ayun. Ayan, yan tayo eh. Yan ang gusto namin. Katulad ni Jennifer Marquez ng Malolos City, alam ang sagot. Congratulations, Jennifer. Meron kang 500 pesos in GCash. Bata pa kasi ako, pinapakinggan na ng lolo ko yun. Ay, okay. Siguro Nakalaki na namin. favorite siguro ni lolo mo, drama, no? Ay, mga balita po. Ayun. Thank you. And congrats, Jennifer. Magandang gabi sa iyo. Huwag mo ibababa yung telepono dahil kakausapin ka ni Wina Pearl ang hiyas, di ba? Ng radyo. Wina Pearl Hesoro. Congratulations, Jennifer Marquez from Malolos City, Bulacan. Hindi ba tayo medyo bias kasi kababayan ni Don yung panalo? Hoy, taga-Balagtas ako. Pero taga-Bulacan ka. Medyo malayo yan actually. Okay. Pero alam mo ang common denominator ng dalawang yan. Ano? Parehas binabaha. Kasi nagtataas na ng kalsada, di ba? Oo, nabanggit kanina ni Jennifer, binabaha sila kasi mababa na daw yung bahay nila. Oo. Lalo na dun sa sa Paumbong, ang tataas na ng bahay. Nakakita ka na ba ng may tinatawag kasi dun sa Bulacan, yung tikling na tricycle? Parang alam ko yan. Hindi ba yun yung parang tok-tok? Hindi siya, ibang term yata yun, pero yung mataas na tricycle. Okay. Tinataasan na ang tricycle kasi sa mga baha. Tricycle na ninyo nag-adjust. Oo, napakataas. Sinakyan Gusto ko namin yung matalino dati. mga tricycle drivers natin. Oo, sa mga nakikinig din, mga driver. Siyempre sa mga passengers na umuwi din ngayong Biyernes. Ingat po kayo dahil maulan. Pero, alam nyo ba yung isang tanong na gusto kong itanong sa ating mga drivers? Ano? Totoo ba yung sinasabi nila na basta driver, sweet lover? Oy, jeepney driver. Sa jeepney driver na. Ba? Alam mo yung tatay ko nagda-drive din siya eh. So, yung tatay ko, driver. Alam mo, common denominator natin tatlo. Driver ang ating mga tatay. Diba? Yan, Word of the day, common denominator. Driver. Oo. Pero feeling ko totoo naman siya, kahit hindi driver, sweet lover naman lahat eh. Sana lahat ng tatay, di ba? No comment on Akala that. kasi sabihin niyo daw sana lahat ng tatay driver. Iba-iba. Uy, uso na ngayon ang house husband, di ba? Alam mo naman tayo, pagka lumilipas ang panahon, talagang umiiba ang ikot ng mundo. Oo, uso na yan. Lalo na yung mga yung mga magulang na BA. Alam mo yan? Mga virtual assistant. Virtual? VA kasi te. VA. Ayan. Nag-loading ako doon. Akala ko na BA business ad ba yan? Sabi ko, diba? ano yun, bago ngayon. Uso na yung mga ganun VA. Kasi syempre nasa bahay.
Alam Tapos mo. si mami sa office, gano'n. Oo. Alam mo kasi simula na lang matikman ng mga kababayan natin ang work from home nung pandemic. Nagustuhan na yan ng madami sa atin. At ito naman nagkaroon ng energy crisis, global crisis ay nagpatupad ng 4-day work week. mga ganyan. Kaya talaga nga nakakasanayan na ng mga kababayan natin. Hinahanap-hanap kapag mag-a-apply ng mga trabaho, di ba? Parang ina-adopt na. Oo. Kayo ba, gusto nyo work from home or office? Ako kasi personally gusto ko yung bumabiyahe talaga eh. Gusto ko nire-romanticize ko yung buhay eh. Yung Gusto ko ganun. office work. Ako din, gusto ko din office. Siguro Ako kasi office parang- kasi bawal mag-patching sa bahay namin. Kakasar ka. Pero mas gusto ko pa rin kasi yung may pinupuntahan akong workplace kaysa yung bahay ko is yung workplace ko na. Maliban na lang kung malaking bahay mo, magkaroon ka ng office mo doon, di ba? Kasi yung amin alam mo naman. Pagkabukas mo kama agad. Huy, wag mong dinidiscuss Ay, okay. yan. Sorry. Hoy, baka naman sabihin nila, tayong tatlo na magkakasama. Batiin natin yung mga Oo sumasama sa naman. atin. Unahin ko na yung sumasama sa atin sa Facebook. Kay Sir Jerry Sumagaysay, ang palanggian na katutok sa atin. Magandang gabi daw. And of course, kay Max Alvarez, nanonood daw siya from Rojas City, Capiz. Kay Henry Escalante Dolohan, magandang gabi. At kay Romel Livid, magandang gabi. Kay Rogelio Bruno ng Binangonan, Rizal. At yun, syempre sa mga Team YouTube, di ba? Okay. Hindi yan nawawala, di ba? Eto, tama na to. Di ba yung Bakit? sasabihin ko, Teresita Atienza. Kasi dati Teresita Sanchez. So, parang iba yata yun, di ba? Tapos, nandito rin si Mr. Gabi Andal. Congratulations daw, Ma'am Jennifer. Nagpaabot siya. Di ba? Si Melvin Latrodo at sino pa ba? Ayun, yung mga nakikinig sa ating YouTube live. Ayun. Wala si Sir Bentong. Di ba lagi siya nandyan? Syempre, batiin ko na rin yung tatay ko. Nag-drive yun ngayon eh. Kasi meron silang pinuntahan ng aming LGU. Pinag-drive niya ang aming mga trabahante sa LGU. Andun Kala ko sila pinag-drive ngayon niya si Gov. Yes, oo nga, si Gov. Kasama, kaya nga, todo forma daw siya eh. Kasi si Gov, syempre, si Gov ang kanyang pinag-drive yun. Andun sila ngayon sa Vegan. Galing silang Tugigaraw. Tapos ngayon andun sila sa Vegan. Overnight, mag-overnight sila doon. Hindi, simula pa sila Thursday. Thursday sila bumiyahe from Bicol. Tapos yun, hanggang Sunday na yan. Hindi, adami niya dalang OOTD. Yes, nakamaleta daw ang aking father dear. Sabi Pero laman OOTD. Yes, oo. Mga pang-Cardo Dalisay. Kasi nga, May nakakarinig ka talaga ng maleta, ha? Legit nga nakamaleta yung tatay ko kasi nga idol niya si Cardo Dalisay. Yan, diba? Nagda-drive ang tatay ni Winnie, naka-leather jacket. Pasabog. Ready. Para ipagtagol si Governor. Hi po kay Governor Amor. Nakakausap din natin yan dito, si Boboy Amor. Magandang gabi po. Ingat po kayo dyan. Ayan, syempre batiin ko na rin yung pamilya ko na nakikinig sa Balagtas. Sa nanay ko po at sa akin tatay, sa mga kapatid, uuwi ako bukas. Wow! Uuwi ang main character. Uuwi bukas. Baka ready po ng red carpet. Uy ha, pakibalik po si Don sa linggo kasi kailangan po namin siya sa linggo ha. Oo, magpapatch pa siya eh. Ang dami bang wala sa linggo? Madami wala sa linggo Don. Asahan mo na. Yeah. So magsasawa ba sila dahil paulit-ulit ang mukha? Ay, hindi naman. Abangan nila yan sa linggo. Pero syempre bago maglinggo, tapusin muna natin ang programa. Pero bago matapos ang programa, kailangan din natin maghanap buhay. Yes. Magbabalitaan pa tayo sa aming pagbabalik. Dito pa rin po yan sa DCRH Usapang Legal. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang lapalangga. Hello, pahinga! Hello, pride, more blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagbabalik, DZRH Usapang Legal, pero bago tayo magpaalam, bigyan muna natin ng mga ilang mahalagang balita sa oras na ito. Pilipinas, mababa ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PARA. Sa huling forecast ng Pag-asa, namata ng LPA sa layong 1,000 kilometro sa east of southeastern Luzon. Bagamat mababa ang tsansa na maging bagyo, asahan na ang kalat-kalat na pagulan na may kasamang pagkulog sa bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, Laguna at Marinduque, at maulap na kalangitan at isolated rain showers ang mararanasan sa Metro Manila at buong Luzon. Samantala, binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa pagbuhos ng ulan. Ngayong hapon po yan, ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, hanggang tuhod na baha ang nararanasan sa ilang kalsada sa Barangay San Roque at Barangay Kaunlaran. Gutter deep na baha naman sa Barangay Doña Imelda at sa Barangay Tatalon, habang talampakan o hanggang talampakan na baha sa Barangay Santos at Barangay Pinyahan. Hanggang tuhod na baha rin sa MacArthur
MacArthur Highways corner papuntang Bernardo Street dyan sa Valenzuela City. Binahari ng F. Ortigas Street o corner sa Bonnie Avenue sa Mandaluyong City at gutter deep din sa Governor Pascual Avenue sa Malabon City. Samantala, inaasahang bababa ang halaga ng produktong petrolyo sa pagpasok ng Agosto. Gayunpaman, hindi dapat umasa ng malaking tapyas presyo ang publiko kahit pa bahagyang humupa ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, tinataya na abot lamang sa 80 centavos ang maaaring maging rollback sa kada litro ng gasolina, 50 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 30 centavos sa bawat litro ng kerosina. Samantala, batay sa forecast mula sa oil industry sources, posibleng itakda sa 50 centavos hanggang 1 piso ang kada litro ang tapyas presyo sa diesel, habang piso naman hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng maging bawas sa bawat litro ng gasolina. Ang adjustment sa presyo ay inaanunsyo ng mga kumpanya ng lingis tuwing Lunes o isang araw bago ipatupad sa merkado. Uy, sa ibang balita, partner, may national ID ba kayo dyan? Kasi may libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa Agosto at Setyembre para sa mga pasaherong magpapakita ng kanilang national ID. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, ipatutupad ang libreng sakay tuwing Miyerkules ng Agosto, August 5, 12, 19 at 26. Bilang paggunita po ito sa paglagda ng Philippine Identification System ACA. Gayon din sa September 16 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Available ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at babalik po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lang magpresenta ng physical digital o e-Phil ID on paper format upang makasakay ng libre. Bukod dito, magsasagawa rin ng Philippine Statistics Authority ng National ID registration sa Araneta, Cubao at Top Avenue stations ng MRT3. Hihilingin naman ng Commission on Elections kay Pangulong Bongbong Marcos na ideklara bilang holiday ang November 3, kaugnay ng gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, formal silang magpapadala ng request sa Pangulo para ideklarang holiday ang November 3 para may sapat na panahon ang mga botanteng magsisiuwian sa kanilang lalawigan. Ipinaliwanag ni Chairman Garcia na marami ang magsisiuwian sa mga probinsya dahil sa November 1 ay araw ng mga patay, ngunit kung may pasok na sa November 3 ay agad na babiyahe sa November 2 para sa kanilang trabaho at hindi na sila makakaboto sa BSKE. Kapag naideklaraan niyang holiday ang November 3, merong ekstrang araw ang mga botante at hindi nagmamadaling makabalik sa kanilang trabaho. Yan din pala yung dapat nating abangan ngayong taon kung magiging holiday ba ang November 3. Bakit ba inaabangan yan? Kasi mahalaga ang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan. Akala ko inaabangan mo ang alam mo na yan. Double pay Diba? November 3 kasi uuwi ba kayo November 1? Kasi linggo. Hindi. Kasi diba? Buong tututukan niya ng DCRH. At sa pamamagitan po ng balitang yan, magpapaalam na po kami. Isa na namang edisyon ng DCRH Usapang Legal. Minus po muna Attorney Cam. Kami po niyo nakasama Don Carlos. Ako po, Josa Cruzat. At ito naman po, si Wino Pearl Hesoro. At wag na po kayong maglilipat ng radyo dahil tuloy-tuloy na, di ba? Bagong schedule ng drama 9 to 12. Ayan, oo, 9 to 12 para sa mga abangers ng drama. Huwag maliligaw ng estasyon. Ayan po, susunod na po ang usapang pangkalusugan naman, Lunas at Lunas Extension. Ayan, para sa DCRH, kami pong nakasama para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, 7:28 ng gabi. Ang DCRH, number 1 na naman! Uy! Number 1 na naman! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh